Alleluia, 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 Alleluia. Kayong kay Kristo'y nabuhay, ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo kumisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kaniya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napopuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kay sa kaniyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang walang pwedeng makatakas sa mga hirap at pagdurusang kaakibat na ng ating buhay. Kaya nga maaari nating masabi na bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang pasanin o krus na dinadala. Bata man, matanda, mayaman, mahirap, ordinaryong tao o profesional, matalino man o mangmang, lahat tayo magdaraan sa iba't ibang hamon ng buhay. May mga pagsubok na magaan. Yung iba, mabigat. Yung iba, talaga namang pagdaraanan lang natin. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag po ang pahayag ni Jesus Nazareno na nauna siyang nakaranas ng mga hamong ito sa buhay. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno mismo na ating Panginoon, nung siya'y pumasok
sa ating kasaysayan, nakaranas siya ng mga hamon sa buhay. Kung babalikan pa nga natin ang naging buhay ng ating Panginoon, hindi ito naging madali. Kinapuutan siya ng mga Hudyo, Saduseyo, Pariseo, mga guro at ng mga eskriba. Inusig siya ng napakaraming tao. Pinaratangan ng maling akusasyon, pinahirapan sa pamamagitan ng pagpasan at pagkapako sa krus. Sinaktan siya ng mga hampas ng tao. Kaya masasabi din natin, hindi payapang buhay ang naging karanasan ni Jesus Nazareno. Nakipamuhay siya sa ating mga paghihirap. Sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya natakot na maranasan ang bawat kirot at hapdi na dulot ng ating pagkamakasarili. Kaya pinapaalalahanan po tayo, mga kapatid kay Kristo, na maging matatag sa anumang hamon ng buhay. Si Jesus Nazareno, naging matatag hanggang kamatayan sa krus. Kaya huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko. Ialay natin ang bawat sakripisyo. Ialay natin ang bawat paghihirap natin sa Panginoon. Makakaasa tayo na sa bawat hamon, susuklian tayo ng Diyos ng ibayong kaginhawahan. Batid ng Diyos ang ating pagtitiis. Naranasan ni Kristo na siya'y kapuutan ng mundo. Naranasan ni Kristo na hindi siya tanggapin ng mga tao. Kaya nga masasabi nating alam ng Diyos ang mga pinagdaraanan natin sa ating buhay. Subalit sa kabila ng pagkapuot ng mundo sa Kanya, ang buhay ni Kristo naging isang buhay ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito po ang mahalaga, mga kapatid kay Kristo, na kahit tayo ay sinusubok ng panahon, kahit tayo ay nasa kalagitnaan ng iba't ibang uri ng problema, nananatili tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ipinakita ni Jesus Nazareno na ang kaniyang buhay nakalaan para sa kaharian ng Diyos. Kaya tinatawag tayo ng ating Panginoon upang mabuhay ng may masidhing pagmamahal at pagsunod sa kaniyang kalooban. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, tayong lahat hinahamon na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging matatag sa bawat problema at hamon ng buhay. Huwag tayong susuko. Maging matatag tayo tulad ni Jesus Nazareno. Ang mga pagsubok, bahagi ng buhay. Ang mga problema, magdadaan lamang. Subalit, ang pananampalataya, mananatili sa ating buhay dahil alam natin na may Diyos tayong kasama sa araw-araw. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.